Tinawag akong magnanakaw at pinalayas na parang asong ulol sa gitna ng bumabagyong Maynila. Habang nanginginig ako sa lamig ng semento, tanaw ko mula sa gate ang ilaw ng mansyon, kung saan ang babaeng tunay na demonyo ay humahalakhak habang suot ang alahas na ipinaparatang sa akin. Ang mas masakit, ang lalaking minahal ko ng lihim, si Don Crisanto, ay hindi man lang tumingin sa akin habang isinasara ang bakal na pinto. Ang akala nila, tapos na ako. Ang hindi nila alam, ang ulan na ito, ang maghuhugas ng aking kahinaan. Sa pagtila ng bagyo, sino ang matitirang nakatayo? At sino ang luluhod para humingi ng tawad? Kunin mo ang mga basura mo at huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Ang kapal ng mukha mong nakawan ako matapos kitang patuluyin sa pamamahay ko. Ang boses ni Don Crisanto ay lumabas mula sa interphone. Malamig, matalim, at walang bahid ng pagdududa. Pagkatapos niyon, narinig ko na lamang ang tunog ng koneksyon na naputol. Katahimikan, isang nakabibinging katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo ako sa labas ng mataas na gate na bakal. Bumabagsak ang ulan na parang mga karayom sa aking balat, ngunit hindi ko maramdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng Tupperware na yakap-yakap ko sa aking dibdib. Mainit pa ito. Sinigang na baboy, ang paborito niyang ulam. Niluto ko ito ng dahan-dahan sa loob ng 4 na oras dahil narinig kong inuubo siya kagabi. Binalatan ko ang mga gabi hanggang sa mangati ang aking mga kamay. Tiniis ko ang init ng kusina para lang sana guminhawa ang pakiramdam niya. Pero heto ako ngayon. Ang sinigang na ito ay parang isang masamang biro sa aking mga kamay. Tumingala ako sa bintana ng ikalawang palapag at doon nakita ko ang tanawing dumurog sa huling piraso ng aking puso. Si Tala. Ang munti kong alaga ay nakadikit sa salamin ng bintana. Ang kanyang maliliit na palad ay humahampas sa salamin. Ang kanyang bibig ay nakabuka sa isang sigaw na walang boses. Alam kong tinatawag niya ako. Alam kong gusto niyang sabihin na, Mama Diwata, huwag mo akong iwan, pero walang lumalabas na tunog. Ang sakit-sakit tingnan ng kanyang mga matang puno ng luha at takot. Sa likod niya, nakita ko ang anino ni Manang Solen na humawak sa balikat ng bata at marahas na hinila ang kurtina upang takpan ng tanawin. Napapikit ako ng mariin. Bumalik sa aking alaala ang nangyari kanina lamang. Naririnig ko pa rin ang pekeng tili ni Manang Solen sa sala. Sir! Sir! Huli ko siya sa akto. Nasa bag niya ang kwintas ni Ma'am. Naalala ko ang gulat sa mukha ko nang halughugin nila ang gamit ko at ilabas ang makinang na brilyante mula sa bulsa ng aking lumang bag. Ang bag na tanging rosaryo at bimpo lang naman ang laman. Wala akong nagawa, ni hindi ako nakapagpaliwanag. Ang tingin ni Crisanto sa akin kanina, iyon ang pumatay sa akin. Hindi galit, kundi pandidiri. Para bang ang lahat ng pag-aalaga ko kay Tala, ang lahat ng gabing puyat ako sa pagbabantay sa lagnat niya ay nabura ng isang pagkakataon. Layuan mo ang anak ko. Ang huling sinabi niya bago niya ipag-utos sa mga gwardya na kaladkarin ako palabas. Naramdaman ko ang panghihina ng aking tuhod. Ang Tupperware na hawak ko ay unti-unting dumulas sa aking nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa semento. Bumukas ang takip at tumapon ang laman nito. Ang mainit na sabaw, ang malambot na karne, at ang mga gulay na pinili ko ng maigi ay humalo sa maruming tubig baha at putik ng kalsada. Pinanood ko kung paano inanod ng ulan ang pagmamahal na inilaan ko para sa kanya. Ganoon lang kadali. Ganoon lang kabilis naging basura ang lahat ng sakripisyo ko. Napaupo ako sa basa at malamig na semento. Wala na akong lakas tumayo. Ang lagnat na kanina ko pa iniinda ay tila sumingil na ng tuluyan. Umiikot ang paningin ko.
Ang patak ng ulan ay parang mga martilyo sa aking ulo. Ganito na lang ba? Tanong ko sa aking sarili. Matapos ang lahat ng ginawa ko, ang halaga ko lang ba ay parang isang basahan na tinapon kapag marumi na? Naalala ko ang ibinulong ni Manang Solen sa akin habang hinihila ako ng mga gwardya. Ang mainit niyang hininga sa aking tainga na amoy, sigarilyo at kasamaan. Sa wakas, malinis na ang daan. Sayang ang ganda mo, Inday, pero harang ka sa plano ko para kay Tala. Anong plano? Anong gagawin niya sa bata? Gusto kong tumayo at kalampagin ang gate pero ayaw nang sumunod ng katawan ko. Ang mundo ay nagiging madilim at malabo. Ang tunog ng ulan ay nagiging ugong na lamang sa aking pandinig. Wala na akong pupuntahan. Ang nanay ko sa probinsya ay naghihintay ng padala para sa kanyang dialysis. Paano ko sasabihin sa kanya na wala na akong trabaho? Na pinalayas ako dahil sa kasalanang hindi ko ginawa. Unti-unting bumibigat ang aking talukap. Handa na akong lamunin ng dilim. Handa na akong sumuko. Ngunit biglang may matinding liwanag na tumama sa aking mukha. Napapikit ako sa silaw. Isang pares ng headlights ang humiwa sa dilim ng gabi. Isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking harapan. Tila isang dambuhalang hayop na nag-aabang ng biktima. Narinig ko ang pamilyar na ugong ng bintana ng kotse na ibinababa. Sino ito? Isa pa bang pasakit? O katapusan na ba ito ng aking paghihirap? Hindi ko na nalaman ang sagot. Ang huling naramdaman ko na lamang ay ang malamig na semento sa aking pisngi bago ako tuluyang nawalan ng malay. Ang mansyon ng mga Monteclaro ay tila isang malaking sementeryo ng gabing iyon. Ang bawat sulok ay puno ng isang mabigat na katahimikan na tila ba sinakop na ng kalungkutan ang bawat espasyo. Sa loob ng silid ni Tala, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa karaniwan. Ang maliit na mesa ay puno ng mga pagkaing hindi man lang nagalaw. Tsamporado na may gatas, pritong manok, at isang tasa ng mainit na gatas na malamig na ngayon. Tala, kumain ka na. Ang mahinang pakiusap ni Don Crisanto. Ang kanyang boses ay tila may halong pagod at init. Ilang oras na rin siyang nagpupumilit. Ang mga kulubot sa noo niya ay mas lalong lumalim. Ngunit si Tala, nakaupo sa sahig at yumakap sa kanyang tuhod, ay tanging iling lamang ang sagot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana na tila naghihintay ng isang himala na hindi na darating. Ang kanyang munting katawan ay mas lalong nangayayat at ang dating kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Tala, please, nakakapagod na. Ang narinig kong bulong ni Crisanto, halos pasigaw na. Tumaas ang boses niya at sa pagkakataong yon, tumayo si Tala. Kinuha niya ang plato ng pritong manok at sa isang iglap na hindi inaasahan, ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na plato ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasabay ng tunog ng pagbagsak ng pagkain, nagkalat ang manok at kanin sa mamahaling wallpaper. Nagulat si Crisanto. Tala, ano bang problema mo? Sa gilid ng pinto, sumilip si Manang Solen. Ay, Sir Crisanto, ganyan talaga ang mga batang may trauma. Kailangan ng pasensya. Lumapit siya kay Tala. Dahan-dahang hinawakan ang balikat ng bata at sa isang kilos na hindi nakita ng kamera na hindi rin naman nakasindi, lalo niyang kinurot ang binti ni Tala. Humagulgol si Tala, hindi dahil sa pagkabasag ng plato, kundi sa hapdi ng kurot. Oh, kawawa naman ang baby Tala, ang malanding tinig ni Solen. Namimiss lang si Diwata. Wala na kasi yung naglalaro sa kanya ng patintero at tumbang preso. Ang nangisi sa labi niya ay halos hindi nakita. Pero sir, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Tala. Ako na ang magpapakain sa kanya. May alam akong mga gamot na pampakalma. Hindi na nagtanong pa si Crisanto. Sige na, Solen, ikaw na muna. Kailangan ko ng kape. Lumabas siya ng silid. Ang kanyang balikat ay nakayuko.
Ang bigat ng mundo ay nakapatong sa kanyang likod. Ramdam ko ang pagkabigo sa bawat hakbang niya. Sa loob ng silid, narinig ko ang mahihinang paghikbi ni Tala at ang nakakainis na boses ni Solen na nagpapanggap na nagpapatahan. Naglakad si Crisanto pababa ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay malalim at kulay abo. Pumunta siya sa kusina, nagtimpla ng kape. Pero kahit anong dami ng asukal ang ilagay niya, mapait pa rin ito. Napansin niya ang kawalan ng isang bagay, ang amoy ng sariwang kape na hinahalo sa amoy ng sampagita na galing sa personal na kape ni Diwata. Wala na. Ang kanyang kape ay kasing pait ng kanyang desisyon. Umakyat siya sa silid tulugan. Ang kanyang suit ay nakakalat sa upuan. Ang puting kamisa ay lukot-lukot. Dati, paglabas niya ng banyo, nakalatag na ang lahat. Malinis, mabango, walang gusot. Ngayon, ang mga uniforme ng mga bagong katulong ay puro amoy Fabcon at hindi na amoy Downy na pinili ni Diwata. Bigla siyang napahinto sa tapat ng isa pang silid. Ang dating silid ng katulong, ang silid ni Diwata. Binuksan niya ang pinto. Isang malamig at amoy alikabok na silid ang sumalubong sa kanya. Wala nang palamuti. Wala nang mga munting gamit. Wala nang anumang bakas ng babaeng minsan ay nagbigay buhay sa bahay na ito. Ngunit, sa loob ng katahimikan ng silid, may kakaibang amoy na tila nanatili. Ang sariwang amoy ng sampagwita na tila galing pa sa buhok ni Diwata ay nanatili sa hangin. Naramdaman niya ang isang butas sa kanyang dibdib. Bakit ngayon niya lang napansin ang lahat ng ito? Samantala, sa labas ng mansyon, sa madilim na gabi, si Solen ay naglalakad patungo sa kanyang munting kotse na nakaparada sa labas ng bakuran. Ibinaba niya ang bintana at kinuha ang kanyang cellphone. "Hello, Roxanne?" Ang bulong niya. "Maghanda ka na, anak. Malapit nang mabakante ang posisyon ng ginang. Konting tiis na lang. Magiging tunay na Monteklaro ka na. Sige na, tawagan mo na ang mga baraha mo. Malaki ang panalo natin ngayon." Nagtawa siya ng marahan. Isang tawang puno ng kasamaan. Sa loob ng mansyon, muling pumunta si Solen sa silid ni Tala. May hawak siyang isang maliit na bote na may nakasulat na para sa lagnat. Ngunit sa halip na ibigay ang tama, kinuha niya ang isa pang bote mula sa bulsa, mas malaki at may ibang label. "Inumin mo ito, Tala." Ang utos niya, ang kanyang boses ay may pilit na tamis. "Para makatulog ka na. Para hindi ka na maghanap sa mama mo na iniwan ka." Hindi alam ni Tala na ang iniinom niya ay hindi gamot sa lagnat, kundi isang pampatulog na mas malakas kaysa sa dapat. Pinilit ni Tala na inumin ito. Maya-maya, humina na ang paghikbi niya at unti-unti siyang nawalan ng malay. Si Solen, habang nakangiti, ay dahan-dahang inilagay ang drawing book ni Tala sa ilalim ng kama na para bang sinasadya. Malalim na ang gabi. Tanging ang tunog ng pagtila ng ulan ang naririnig. Sa kanyang silid, si Tala ay nagsimulang manginig. Ang kanyang munting katawan ay nagpupumiglas, bumubula ang kanyang bibig. Nagising si Crisanto sa tunog ng pagkalabog mula sa silid ng anak. Dali-dali siyang bumangon at tumakbo. "Tala! Tala!" Ang sigaw niya. Ang kanyang puso ay tila hinahampas ng martilyo. Pagpasok niya ng silid, nakita niya si Tala na nakahiga sa sahig, nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "Tala! Anong nangyayari sa anak ko?" Sa loob ng isip ni Crisanto, isang pangalan ang umalingaw-ngaw. Diwat. Ang huling alaala ni Diwata ay ang matinding liwanag ng mga ilaw ng sasakyan bago siya lamunin ng kadiliman. Ngunit ang muling pagmulat ng kanyang mga mata ay hindi sa isang malamig na semento, kundi sa isang malambot na kama na amoy mamahaling sabon at bagong labang kumot. Ang hangin ay malinis at may bahagyang amoy ng antiseptiko.
ngunit hinaluan ng sariwang halimuyak ng mga bulaklak sa isang plorera sa tabi ng kanyang higaan. Nasaan ako? Pinilit niyang bumangon. Nakasuot siya ng malinis na damit pasyente. May nakakabit na suwero sa kanyang kamay. Ang silid ay puti, maluwag at tahimik. Isang pribadong silid sa isang mamahaling ospital. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nasa edad 40, nakasuot ng eleganteng damit. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pag-aalala. "Gising ka na pala, Hija," sabi ng babae. "Ako si Attorney Liza, ang abogado ni Doña Elena. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na rito." Doon bumalik ang lahat kay Diwata, ang ulan, ang pagpapalayas, ang matandang babae sa loob ng kotse. Ang matanda po, kamusta na siya? Iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig, hindi ang sariling kalagayan. Ngumiti ang abogada. Nasa kabilang silid siya at nagpapagaling. Sabi ng mga doktor, kung hindi dahil sa mabilis mong pag-iisip at tamang first aid, baka wala na siya ngayon. You save her life, Hija. At ikaw naman, dinala ka na rin namin dito dahil sa sobrang taas ng lagnat mo. Pneumonia, sabi ng doktor. Hindi makapaniwala si Diwata. Sa gitna ng kanyang pinakamasamang gabi, nakagawa pa pala siya ng isang bagay na tama. Kinabukasan, pinayagan na siyang bisitahin si Doña Elena. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang kama. Medyo mahina pa ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay hindi nabawasan. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang kanyang pagkatao. "Ikaw pala ang anghel sa bangketa," sabi ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad. "Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sabihin mo magkano ang kailangan mo. 1,000,000? 2? Sabihin mo lang." Umiling si Diwata. Ang alaala ng pagtawag sa kanya na magnanakaw ay sariwa pa. Hindi po nabibili ang dignidad, Doña Elena, at lalong hindi po nababayaran ang pagtulong. Lalong humanga ang matanda sa kanya. "Isang kang pambihirang babae, pero kailangan kong suklian ang kabutihan mo. Ano ang gusto mo?" Huminga ng malalim si Diwata. Ito na ang pagkakataon niya. "Trabaho po," sabi niya ng may determinasyon. "Isang trabaho kung saan magagamit ko ang aking kaalaman. Hindi po ako nakatapos ng nursing, pero marunong po akong mag-alaga. Marunong akong magluto ng mga pagkain para sa mga may karamdaman. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Elena. "Masigit pa sa trabaho ang ibibigay ko sa iyo, Hija. Mula ngayon, ikaw na ang magiging personal health aide at nutritionist ko. Titira ka sa bahay ko at ako ang bahala sa pagpapagamot ng nanay mo." Hindi napigilan ni Diwata ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng pasasalamat at pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang bagong buhay ni Diwata. Ang bahay ni Doña Elena ay hindi kasing laki ng mansyon ni Crisanto, ngunit ito ay puno ng init at respeto. Dito, ang kanyang pag-aalaga ay hindi binaliwala. Ang kanyang mga luto ay pinahahalagahan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Doña Elena, nagluto si Diwata ng arroz caldo. Ang amoy ng luya at manok ay kumalat sa buong bahay. Nang matikman ito ni Doña Elena, bigla itong napahinto. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. "Ganitong-ganito ang luto ng yumaong ina ko." Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Parang bumalik siya sa akin dahil sa iyo." Sa simpleng lugaw na yon, tuluyang nakuha ni Diwata ang tiwala at puso ng matandang milyonarya. Nakita ni Doña Elena sa kanya, hindi lang ang isang katulong, kundi isang nawawalang anak. Isang araw, habang inaayos ni Diwata ang mga papeles para sa insurance ni Doña Elena, nakita ng matanda ang biodata na sinagutan ni Diwata sa ospital. Pangalan: Diwata Reyes, dating trabaho. Yaya dating employer: Don Crisanto Monteclaro. Bahagyang kumunot ang noo ni Doña Elena nang mabasa ang pangalang iyon.
May isang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata, isang alaala mula sa malayong nakaraan. Monteclaro, bulong niya sa sarili. Ang mundo nga naman, napakaliit. Lumipas ang 6 na buwan. Ang diwata na dating nakayuko at may mahabang buhok na laging nakatali ay wala na. Ang pumalit ay isang babaeng may maikling buhok na bumagay sa kanyang magandang mukha. Nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng blazer at pantalon. Ang kanyang tindig ay diretso. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng kumpiyansa. Ready ka na ba sa meeting, Hija? Tanong ni Doña Elena habang papasok sila sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Opo, Doña, sagot ni Diwata. Hawak ang isang leather-bound na folder. Sila ay naroon upang makipagkita sa may-ari ng isang kumpanyang nalulugi na balak bilhin ni Doña Elena. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang pribadong silid, isang lalaki ang biglang lumabas mula sa pinto ng banyo. Nagkabanggaan sila ng tingin. Nanlaki ang mga mata ni Diwata. Ang puso niya ay biglang kumabog na parang tambol. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Don Crisanto. Ngunit ang Crisanto na nakikita niya ngayon ay malayo sa dati. Ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag sa kanyang nangayayat na katawan. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Si Crisanto naman ay natigilan. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng nasa harapan niya, maganda, sopistikada at puno ng awtoridad, ay ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan 6 na buwan na ang nakalipas. Para siyang nakakita ng multo, isang napakagandang multo na bumalik para singilin siya sa kanyang mga kasalanan. Ang oras ay tila huminto sa loob ng marangyang pasilyo ng restaurant. Ang mahinang tugtog ng piano at ang bulungan ng mga nag-uusap na bisita ay biglang nawala sa pandinig ni Diwata. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Si Crisanto. Nakatayo siya roon. 1 metro lang ang layo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Tila nakakita siya ng isang aparisyon. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Sinuyod niya ng tingin si Diwata, mula ulo hanggang paa. Ang maikling buhok na nagbigay diin sa kanyang matangos na ilong. Ang simpleng blazer na nagpapakita ng profesionalismo. Ang tindig na puno ng kumpiyansa. Ito ay hindi ang Diwata na kilala niya. Ito ay isang estranghera. Sa wakas ay natauhan si Diwata. Huminga siya ng malalim. 1 kilos na nagpakalma sa kanyang nagwawalang puso at nagsuot ng isang maskara ng malamig na profesionalismo. Ibinalik niya ang tingin kay Crisanto, hindi bilang isang dating yaya, kundi bilang isang kapantay. Ngunit bago pa man may makapagsalita sa kanila, isang matinis na boses ang pumunit sa katahimikan. Oh my God! Look who's here! Lumabas mula sa likuran ni Crisanto si Roxanne, ang anak ni Solen. Nakakapit sa braso ng lalaki na parang isang linta. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida na masyadong hapit sa katawan. Tiningnan niya si Diwata na may halong pangiinsulto at pagkamangha. Hindi ako makapaniwala. Patuloy ni Roxanne, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang magnanakaw, nakapasok sa ganito kamahal na lugar? Baka naman pati mga kubyertos dito ay balak mong isilid sa bag mo. Ang mga salita ay parang mga lason na ibinato sa kanya. Ngunit ang Diwata ngayon ay hindi na tulad ng dati, na yumuyuko na lang. Sa halip, isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi masaya, kundi puno ng habag. Dahan-dahan niyang tiningnan si Roxanne. I'm sorry, have we been properly introduced before? Sabi niya sa perpektong Ingles. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. My name is Diwata Reyes.
An associate of Doña Elena Corpuz. And you are? Natigilan si Roxanne. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya at galit. Hindi siya handa sa ganitong sagot. Ang inaasahan niya ay isang babaeng iiyak o magagalit. Hindi isang babaeng tila mas mataas pa ang katayuan sa kanya. Pagkatapos ay ibinaling ni Diwata ang kanyang tingin kay Crisanto. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. I hope you choose your company more wisely now, Mr. Monteclaro. It reflects poorly on your judgment. Bawat salita ay parang isang sampal. Gustong magsalita ni Crisanto. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang magpaliwanag. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Iniangat niya ang kanyang kamay. Isang kilos na tila gustong hawakan ang braso ni Diwata. Doon napansin ni Diwata ang isang benda na nakabalot sa kanyang mga daliri. Ngunit bago pa man makalapit si Crisanto, isang kamay ang marahang humawak sa braso ni Diwata. Si Doña Elena. Mr. Monteclaro, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay magalang ngunit may diin. I believe my associate and I have a meeting to attend, if you'll excuse us. Hindi na lumingon pa si Diwata. Naglakad siya palayo kasama si Doña Elena. Ang kanyang likod ay tuwid na tila hindi apektado sa nangyari. Naiwan si Crisanto na nakatayo roon. Pakiramdam niya ay mas tanga pa siya kaysa dati. Pinanood niya ang paglayo ni Diwata. Hindi galit ang nakita niya sa mga mata nito kanina. Hindi panunumbat, kundi kawalan. Parang hangin lang siyang dumaan. Mas masakit pa pala yon kaysa sa kahit anong sigaw o sumpa. Ang pagiging baliwala sa paningin ng taong minsan ay ginawa siyang sentro ng mundo nito. Sa loob ng sasakyan ni Doña Elena, habang pauwi sila, doon lang bumagsak ang balikat ni Diwata. Napapikit siya at sumandal sa malambot na upuan ng kotse. Ayos ka lang ba, Hija? Tanong ni Doña Elena. Tumango si Diwata. Opo, Doña. Kailangan ko lang pong huminga. Akala niya ay handa na siya. Pero ang makita muli si Crisanto ay nagbukas ng isang sugat na akala niya ay naghilom na. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito. Iniisip na baka isa ito sa mga staff ni Doña Elena. Ngunit ang numero ay hindi rehistrado. Isang unknown number. May isang mensahe. Hindi ito text, kundi isang audio file. Dahil sa kuryosidad, isinaksak niya ang kanyang earphones at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ingay. Tila ba malakas na hangin. Pagkatapos, isang tunog na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan at nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Isang sigaw. Isang sigaw ng isang bata na puno ng takot. At sa likod ng sigaw na yon, isang halos pabulong na tinig, garalgal at puno ng sakit na tumatawag sa isang pangalan. Mama, Diwata. Ang boses ni Tala ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Diwata. Bawat pagtawag niya sa kanyang pangalan ay parang patak ng asido na tumutunaw sa kanyang puso. Hindi siya maaring maghintay pa. Hindi niya maaring baliwalain ang anumang pahiwatig. Ang lalaki na nagpadala ng mensahe ay hindi nagpakilala. Ngunit ang boses ng bata ay hindi niya malilimutan. Ito ang tunay na tala. Ang tala na nasa panganib. Doña Elena, sabi ni Diwata, ang kanyang tinig ay may bagong determinasyon na hindi pa naririnig dati. Kailangan ko pong umalis. May kailangan lang po akong siguraduhin. Nag-aalala man, tumango ang matanda. Mag-iingat ka, Hija. At kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Sa tulong ng isang kaibigan ni Doña Elena na may koneksyon sa traffic management, nagawa ni Diwata na makakuha ng impormasyon tungkol sa mga sasakyan na dumadaan sa malapit sa mansyon ng mga Monteclaro noong gabing iyon. Natukoy niya ang isang itim na sedan na palaging dumadaan doon sa mga oras na yon. Gamit ang kaunting resources ni Doña Elena at ang kanyang pagiging mapagmasid, nalaman niya ang plate number at ang posibleng address ng may-ari nito. Isang Roxanne Lopez na may kaugnayan pala sa isang hindi kilalang kompanya
na nagbibigay ng security services sa mga mayayaman. Kinabukasan, nagpanggap si Diwata na isang delivery rider. Ang kanyang paketang dala ay isang maliit na cake na may nakasulat na for Tala, isang gawa-gawang dahilan para makalapit sa gate ng mansyon. Nang lumabas ang isang security guard, mabilis niyang inabot ang cake at nagkunwaring nagmamadali. Pakiabot na lang po kay Tala, mula daw po sa isang kaibigan, sabi niya, pinipilit na hindi magmukhang kahina-hinala. Habang naglalakad papalayo, sinigurado niyang nakita siya ng gwardiya na nagmamadaling umalis. Alam niyang gagawin yon ng gwardiya. Ipapaalam niya kay Solen o kay Roxanne. At iyon nga ang nangyari. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang babae na lumabas sa mansyon. Ang mukha ay parang sasabog sa galit. Si Roxanne. "Hoy, teka lang," sigaw ni Roxanne habang papalapit sa kanya. "Sino ka? Sino ang nagpadala ng cake na yan?" Nagpanggap si Diwata na takot. "Hindi ko po alam, miss. Dala ko lang po ang package." "Talaga lang, ha?" Hinawakan ni Roxanne ang bag ni Diwata. "Ipakita mo ang ID mo." Sa sandaling iyon, nakita ni Diwata ang pagkakataon. Nagkunwari siyang natatapilok, nabitawan ang bag. At habang pinupulot ito ni Roxanne, mabilis niyang naitapon ang isang maliit na tracker device malapit sa puno ng malalaking sampagita sa gilid ng bakuran, isang lugar kung saan madalas maglaro si Tala dati. Nang makalayo na si Diwata, agad niyang tinawagan si Doña Elena. "Ma'am, I need your help. Something urgent." Sa loob ng mansyon, si Roxanne ay nagagalit na hinahanap ang cake, ngunit wala na ito. Nabalitaan niyang may delivery rider na humingi ng cake para kay Tala. "Anong kabalbalan to?" Sigaw niya kay Solen. "Tiyak na may kinalaman yan sa babaeng yun. Siguro't pinapadalan pa rin siya ng regalo ni Tala." Galit na pinuntahan ni Solen ang silid ni Tala. Nakita niya ang bata na nakaupo sa sahig, malungkot na naguhit sa kanyang notebook. "Ano ang ginagawa mo?" Sigaw ni Solen. "Naguguhit po ako," mahinang sabi ni Tala. "Sino ang pinipinturahan mo?" Tanong ni Solen. Ang kanyang tinig ay puno ng panlilinlang. "Yang si Diwata na iniwan ka?" Hinila ni Solen ang notebook ni Tala. "Anong drawing to?" Galit na tanong niya, dahil nakita niya ang isang guhit ni Tala na nagpapakita ng isang babaeng may hawak na syringe, habang ang isang babae na may malaking napaningipin, ang representasyon ni Solen, ay nakangisi sa sulok. "Si Mama Diwata po yon," sabi ni Tala. "At kayo po ang masamang bruha." Mas lalong nagalit si Solen. "Walang hiya ka." Binitawan niya ang notebook at biglang may nahulog mula sa ilalim ng unan ni Tala. Isang maliit na papel na nakatupi. Ito pala ang drawing na nagawa ni Tala nung una siyang itinulak ni Solen. May sulat sa likod. "Huwag naniniwala kay Solen. Siya po ang nagbibigay ng gamot sa akin. Masakit po." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Solen. Hindi niya alam na may nakasulat pala doon. Natakot siya. Kinuha niya ang papel at ang notebook. "Hindi na importante to." Sigaw niya, sabay hagis sa basurahan. Subalit hindi niya alam, habang siya ay abala sa pagwawalis ng mga ebidensya, ang isang maliit na matandang lalaki, ang hardinero ng mansyon na si Mang Cardo, na dati nang kahanga-hanga kay Diwata, dahil sa kabutihan nito, ay palihim na nakita ang pagtatapon ni Solen sa notebook at sa sulat ni Tala. Nakita niya ang galit at takot sa mukha ni Soleni. Naisip niya ang kabaitan ni Diwata noon. Naisip niya ang pagmamalasakit nito kay Tala. Hindi nag-atubili si Mang Cardo. Kinuha niya ang mga papel na tinapon ni Solen at maingat na itinago sa kanyang bulsa. Alam niyang may mali sa ginagawa ni Solen. Nang mag-reporting si Diwata kay Doña Elena, hawak na nila ang lokasyon ng tracker. Nalaman nila na malapit ito sa bakuran ng mansyon. Nang gabing iyon, sa tulong ng isang kaibigan ni Doña Elena na may koneksyon sa pulisya, nakapasok sila ng palihim sa bakuran. Habang nasa labas sila, nakita nila ang ilaw sa silid ni Tala
na nakabukas. Narinig nila ang sigaw ni Solen na galit na nagtatanong kay Tala kung bakit hindi pa ito natutulog. Pagkatapos, isang tunog ng pagbagsak. Tumakbo sila papunta sa bintana ng silid. Nakita nila si Tala na nakahandusay sa sahig, hindi gumagalaw. Tala! Sigaw ni Diwata. Ang kanyang puso ay halos bumigay. Ang sigaw ni Diwata ay parang kidlat na tumagos sa katahimikan ng gabi. Bumungad sa kanya ang tanawin na kinatatakutan niya, si Tala, walang malay sa malamig na sahig. Si Solen, na nakatayo sa tabi ng bata, ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalkulasyon. Ano ang nangyari? Galit na tanong ni Diwata. Lumalapit kay Tala. Naku, Hija! Halos umiiyak na sabi ni Solen. Ang kanyang boses ay puno ng panlilinlang. Kanina pa yan, ganyan. Ayaw uminom ng gamot, tapos bigla na lang hinimatay. Siguro ay namimiss ka lang niya. Namimiss? Tumawa si Diwata. Isang tawang puno ng pait. O baka naman dahil sa gamot na ibinigay mo sa kanya? Tumaas ang kilay ni Solen. Ano ang ibig mong sabihin? Sa pagkakataong yon, pumasok si Crisanto, nakagagaling lang sa pag-uusap nila ni Doña Elena sa labas. Nakita niya ang eksena, si Diwata na nakaluhod sa tabi ni Tala, at si Solen na nakatayo sa likuran nito, tila isang ahas na nagmamasid. Ang ekspresyon sa mukha ni Diwata ay hindi na tulad ng dati na puno ng takot. May determinasyon ito ngayon, isang bagong apoy sa kanyang mga mata. Manang Solen, malumanay, ngunit may bigat na sabi ni Crisanto. Kanina pa po ba siya ganyan? Opo. Sir Crisanto? Agad na sagot ni Solen. Binabaliwala si Diwata. Kanina pa po. Hindi po umiinom ng gamot. Siguro po, kailangan na nating tawagan ng doktor. Ngunit bago pa man matapos ang salita ni Solen, si Diwata na ang nagsalita. Direkta ang tingin kay Crisanto. Don Crisanto, hindi po ito simpleng paghihina lang. May kakaiba po sa amoy ng gamot na ibinigay ninyo sa kanya kanina at ang kanyang mga mata. Nanlalabo po ang mga ito. Napakunot ang noo ni Crisanto. Tiningnan niya si Diwata mula ulo hanggang paa. Nakasuot ito ng magarang damit, malinis at mabango. Hindi na ito ang dating yaya na nakita niya sa kalsada. Sino ka? Tanong niya, kahit na alam niyang si Diwata ito. Ako po si Diwata Reyes, sagot ni Diwata. Tumayo siya ng tuwid na para bang isang reyna. Associate ko po si Doña Elena at nandito po ako para siguraduhin na hindi na muli pang masasaktan si Tala. Hindi makapaniwala si Solen sa tindig ni Diwata. Ikaw na naman? Ngumiti si Diwata, isang nangiti na hindi na puno ng takot, kundi ng paghamon. Oo, ako nga. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang yaya na inyong pinagkaisahan. Narito ako bilang kinatawan ng isang taong may kakayahan at kapangyarihan na ipaglaban ang katotohanan. Nagulat si Crisanto. Narinig niya ang pangalan ni Doña Elena. Alam niya kung sino ito. Isang kilalang business magnate sa Pilipinas. Isang babaeng hindi basta-basta kinakalaban. Don Crisanto, patuloy ni Diwata. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Crisanto. Naiintindihan ko ang pagkalito ninyo, pero kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyayari kay Tala. At para magawa natin yan, kailangan ko munang masuri ang kanyang kalagayan. Nag-aalangan si Crisanto. Nais niya itong paalisin, ngunit ang kanyang anak ay nangangailangan ng tulong. At ang babaeng ito, may kakaiba sa kanya ngayon. Sige, sabi niya sa wakas, pero huwag kang gagawa ng kahit ano dito. Agad na lumapit si Diwata kay Tala. Hinawakan niya ang pulso ng bata. Pagkatapos, inalis niya ang suwero na nakakabit sa braso ni Tala. Tiningnan niya ang maliit na bote ng gamot na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Maingat niya itong kinuha at sinuri. May kakaiba siyang napansin. Ang kulay ng likido ay hindi normal
At ang amoy ay hindi katulad ng karaniwang gamot para sa lagnat. Manang Solen, sabi ni Diwata. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may matinding babala. Saan po nanggaling ang gamot na ito? Napalunok si Solen. Sa botika lang po, sir. Sabihin ninyo sa akin ang pangalan ng botika, sabi ni Diwata. Hindi ko na po maalala, Hija, sabi ni Solen, nagpipigil ng galit. Bakit ba ang dami mong tanong? Dahil po ang gamot na ito, sabi ni Diwata, itinaas ang bote, ay hindi para sa lagnat. Ito po ay isang uri ng pampakalmang droga na kung saan ay madalas gamitin para sa mga pasyenteng may matinding anxiety. Napalitan ng takot ang mukha ni Solen. Hindi totoo yan. Talaga po ba? Patuloy ni Diwata. Don Crisanto, naniniwala po ba kayo sa akin? Tinitigan ni Crisanto si Diwata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may maliit ding kislap ng pag-asa. Ang imahe ni Diwata na nag-aalaga kay Tala, ang pagmamahal nito sa bata, ay bumalik sa kanyang isipan. Gusto kong malaman ang katotohanan, sabi ni Crisanto. Ang kanyang boses ay matatag. Manang Solen, ano ang alam ninyo tungkol dito? Sa pagdating ni Doña Elena, kasama ang kanyang abogado, ang sitwasyon ay lalong nagbago. Nasa tabi na ni Crisanto ang kanyang abogado at si Doña Elena naman ay nasa tabi ni Diwata. Ang dating posisyon ni Diwata bilang isang inaapi ay nawala. Ngayon, siya ay nasa isang posisyon ng kapangyarihan bilang kinatawan ni Doña Elena. Mr. Monteclaro, mahinahong sabi ni Doña Elena, nais naming i-audit ang mga gastos para sa kalusugan ng inyong anak. At kung mayroon mang anomalya, hindi kami magdadalawang isip na idemanda kayo. Naging malinaw ang sitwasyon. Si Solen ay nahuli sa kanyang sariling bitag. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang kanyang pagiging tapat ay naging pagdududa at ang kanyang pagtitiwala ay nawala. Habang kinakaladkad palabas ng mansyon si Solen ng mga pulis, ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghihiganti. Si Diwata ay nakatayo sa harap ni Crisanto. Hindi na siya ang dating mahina at takot na yaya. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ang kanyang mga mata ay matatag. Don Crisanto, sabi niya, ang kanyang tinig ay kalmado. Hindi ko po hinihingi ang inyong pagmamahal, pero gusto ko lang pong malaman ninyo na si Tala ay hindi po isang bagay na pwedeng paglaruan ng inyong mga desisyon. Kailangan niya ng pagmamahal, hindi po ng mga droga. Naglakad siya palayo, kasama si Doña Elena. Ang mga yapak niya ay matatag na parang isang reyna na naglalakad palayo sa kanyang kaharian. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang puso ay puno ng hindi lamang pighati, kundi ng isang bagong lakas. Ang dating Diwata ay namatay na. Ang bagong Diwata, isang babaeng lumaban at nanindigan, ay ipinanganak na mula sa abo. Ang pag-alis ni Diwata sa mansyon ng mga Monteclaro ay hindi nangangahulugang pagtatapos na ng kanyang pakikialam. Sa kabaligtaran, ito ang simula ng kanyang misyon habang nagpapagaling si Tala sa ilalim ng pangangalaga ni Doña Elena at ng kanyang mga doktor. Si Diwata naman ay nagpipilit na hanapin ang katotohanan sa likod ng lahat. Ang kanyang pagiging associate ni Doña Elena ay nagbigay sa kanya ng mga mapagkukunan na hindi niya inakalang magagamit niya noon. Sa pamamagitan ng koneksyon ni Doña Elena, isang pribadong investigador ang kanyang kinontrata. Ang trabaho nito, alamin ang buong detalye ng aksidente ng dating asawa ni Crisanto, si Doña Isabela, 10 taon na ang nakalilipas. Bakit? Dahil sa mga huling salita ni Solen kay Diwata na biglang naglalaro sa kanyang isipan. Sayang ang ganda mo, Inday, pero harang ka sa plano ko para kay Tala. At ang mas malala pa, ang biglang pagkaalala ni Crisanto sa kanyang pagbangga kay Diwata sa gabi ng aksidente habang pauwi siya at iniwan ang kanyang asawa sa ospital.
Ang imbestigador, si Mr. David, ay isang lalaki na may malalim na mga mata at tahimik na kilos. Mabilis siyang kumilos. Sa loob lamang ng ilang araw, naglabas siya ng isang makapal na report. Nang ipakita niya ito kay Diwata at kay Doña Elena, tila bumagsak ang mundo nila. Hindi ito maaari. Bulong ni Diwata. Hawak ang isang kopya ng report. Nakatitig siya sa isang larawan sa report. Isang larawan ng isang nasunog na sasakyan. Ang modelo nito ay pareho sa sasakyan ni Doña Isabela. Ano ang nakasulat dyan, Hija? Tanong ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pag-aalala. Hindi po aksidente ang nangyari sa dating asawa ni Don Crisanto. Ma'am, halos hindi makapagsalita si Diwata. May kinalaman po si Solen dito. Ang report ay naglalaman ng mga katotohanan na mas masakit pa sa kahit anong kasinungalingan. Si Solen, na noon pa man ay may matinding inggit kay Doña Isabela dahil sa yaman nito at sa pagmamahal ni Crisanto, ay nagplano ng lahat. Hindi niya direktang pinatay si Doña Isabela. Sa halip, ginamit niya ang kanyang posisyon bilang isang tauhan sa mansyon upang lumikha ng isang sitwasyon na magdudulot ng aksidente. Nalaman nila na si Solen ang nagpaluwag ng mga tornilyo sa gulong ng sasakyan ni Doña Isabela. Kasabay nito, nag-leak din siya ng impormasyon tungkol sa isang malaking deal na ginagawa ni Crisanto noon na nagdulot ng matinding stress kay Doña Isabela. Sa gabing ng aksidente, habang nagmamaneho si Doña Isabela pauwi, napagod at stressed dahil sa mga problema ni Crisanto at sa nakakabahalang tunog mula sa kanyang sasakyan, nawalan siya ng kontrol. Ang resulta ay isang malubhang aksidente na nagresulta sa kanyang pagkamatay. At ang pinakamatinding dagok para kay Crisanto, ang dugo na nagligtas sa buhay ni Tala nung ito ay bata pa. Ang dugo na nagmula sa isang hindi kilalang donor na nagligtas sa kanyang anak. Iyon pala ay dugo ni Diwata. Nakasaad sa medical records na mayroon si Diwata ng isang bihirang blood type na tumugma sa kailangan ni Tala noong mga panahong iyon. Kaya pala, bulong ni Diwata, naalala ang kanyang pagbisita sa ospital noon bilang isang simpleng yaya nang siya ay nagboluntaryong magbigay ng dugo para sa bata. Hindi niya alam na siya pala ang tunay na nagligtas sa buhay ni Tala. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamalasakit ay nagbalik sa kanya sa isang hindi inaasahang paraan. Samantala, sa mansyon ng mga Monteclaro, si Crisanto ay nagsisimula nang makaramdam ng guilt. Napansin niya ang pagbabago sa kanyang anak. Ang dating masayahin na si Tala ay ngayon ay tahimik, madalas na umiiyak at tila takot sa lahat ng tao. Ang mga gamot na ibinibigay ni Solen ay tila hindi nakakatulong, bagkus ay lalo pang nagpapalala sa kanyang kondisyon. Isang gabi, habang pinapanood ni Crisanto si Tala na natutulog, nakita niya ang maliit na drawing book na nakatago sa ilalim ng unan nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang kailangan niya itong kunin. Binuklat niya ito. Ang mga guhit ni Tala ay naglalarawan ng isang masasayang pamilya. Siya, ang kanyang ina na nakangiti, at isang babaeng may mahabang buhok na kumakanta sa kanya. Ngunit sa mga sumunod na pahina, ang mga guhit ay nagbago. Ang babaeng may mahabang buhok ay nawala. Pinalitan ng isang babaeng nakangisi at may hawak na syringe. Nakasulat sa gilid, sa maliliit na letra na halos hindi mabasa. Si Solen ang masama, ang nagbibigay ng gamot, ang nagtutulak sa akin sa kadiliman. Sa ilalim ng mga guhit, may isa pang nakasulat na tila sa isang taong desperado na, "Tulungan mo ako, Papa. Sinaktan ako ni Solen." Ang mga salita ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa puso ni Crisanto. Ang kanyang dating yaya, ang babaeng kanyang pinagkaitan ng pagmamahal at kalinga, ang siyang tunay na tagapagligtas ng kanyang anak, at ang babaeng kanyang pinagkatiwalaan, si Solen,
ang siyang tunay na halimaw. Ang lahat ng kanyang mga hinala, lahat ng kanyang pagdududa ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang malalim na pagsisisi. Bigla niyang naalala ang gabing iyon. Ang ulan, ang malamig na gate, ang kanyang pagtataboy kay Diwata, ang mga salitang binitiwan niya, ang kapal ng mukha mong nakawan ako. Huwag kang magpapakita sa akin kahit kailan. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng pagdadalamhati at pagsisisi. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Napagtanto niya ang tunay na halaga ng babaeng kanyang sinaktan. Diwata, ang bulong niya, ang pangalan ay parang dasal sa kanyang mga labi. Patawarin mo ako. Ang pagkatuklas sa katotohanan ay tila isang malakas na bagyo na humampas sa buhay ni Crisanto. Ang mga salita ni Diwata, ang mga guhit ni Tala, at ang report ng investigador ay nagpapatunay sa lahat. Si Solen ang punot dulo ng lahat ng kanyang pinagdadaanan. Hindi niya alam kung paano niya ito gagawin, ngunit kailangan niyang protektahan si Tala at kailangan niyang harapin si Solen. Sa tulong ni Doña Elena, nagkaroon sila ng plano. Si Diwata na ngayon ay may higit na kumpiyansa at suporta ay muling babalik sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang hinaing na yaya, kundi bilang isang kakampi ni Crisanto. Isang kakampi na may layuning ilantad ang lahat. Isang gabi, habang bumabagyo sa labas, dumating si Diwata sa mansyon. Hindi siya disambang ginawa ng security guard tulad ng dati. Bagkus, siya ay hinintay sa loob ng gate ni Crisanto mismo. Patawad! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Crisanto habang binubuksan niya ang gate. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Tinitigan siya ni Diwata. Nakita niya ang pagod at ang bigat na nararamdaman ng lalaki. Hindi niya ito lubos na mapatawad agad, ngunit nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Kailangan nating tapusin ito, Don Crisanto, sabi ni Diwata, para kay Tala. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Ang hangin ay mabigat pa rin. Nakita nila si Solen na naghahanda ng gamot para kay Tala. Manang Solen, tawag ni Crisanto. Ang kanyang tinig ay may kakaibang tono na hindi pa naririnig ni Solen dati. Hindi ito ang boses ng isang amo na nag-aalala, kundi boses ng isang lalaki na may hinala. Napalingon si Solen. Nakita niya si Diwata sa tabi ni Crisanto. Ang kanyang mukha ay namutla. Ikaw na naman, bulalas niya. Oo, ako nga, sabi ni Diwata. Ang kanyang tinig ay matatag. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang inaapi. Kasama ko ang taong nagtiwala sa inyo noon, pero ngayon ay nakikita na ang inyong tunay na kulay. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Pilit na nagtatanga-tangahan si Solen. Alam na namin ang lahat, Solen, malamig na sabi ni Crisanto. Alam namin ang ginawa mo kay Isabela. At alam din namin ang mga pinapasan ni Tala dahil sa'yo. Biglang namutla si Solen. Hindi yan totoo. Sa sandaling iyon, lumabas si Doña Elena mula sa anino, kasama ang kanyang abogado at ilang awtoridad. Wala ka nang kailangang itanggi, Mrs. Lopez, mariin niyang sabi. Puno ng kapangyarihan ang tinig. Kami na ang bahalang humarap sa katotohanan. Napaatras si Solen, nanginginig sa takot. Sinubukan niyang tumakas, ngunit agad siyang napalibutan. Sa matinding desperasyon, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa at itinapat sa sarili. Nanginginig ang kamay. Huwag kayong lalapit. Sigaw niya. Puno ng galit at pagkataranta ang mga mata. Hindi ko hahayaang matapos ito ng ganito. Biglang bumigat ang hangin. Lahat ay napahinto. Ang bawat segundo ay puno ng tensyon at panganib. Si Crisanto ay nagmamadaling lumapit kay Tala na mukhang natatakot sa gitna ng kaguluhan. Si Diwata naman ay mabilis na lumapit kay Solen, hindi para sumugod, kundi para magsalita. Solen, mahinahong sabi ni Diwata, itigil mo na ito. Hindi mo kailangang gawin to.
Ikaw ang sisira sa akin. Sigaw ni Solen, ang kanyang boses ay nanginginig. Lahat ng pinaghirapan ko, ang posisyon ko, ang pangarap kong maging Monteclaro. Ang pangarap mo ay naging kasamaan, sabi ni Diwata. Huwag mong hayaang ang kasalanan na ito ang maging dahilan ng iyong pagbagsak. Sa sandaling iyon, si Crisanto na nasa tabi ni Tala ay nakakita ng isang pagkakataon. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang kamay ni Solen na may hawak na kutsilyo, habang si Diwata naman ay agad na inilayo si Tala. Napalitan ng pagkabigla ang mukha ni Solen nang mawala ang kutsilyo sa kanyang kamay. Sa wakas, natapos na ang paglaban. Si Solen, kasama ang kanyang anak na si Roxanne, na lumabas din at nagpakita ng kanyang pagkakasabwat, ay inaresto. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nabunyag at ang kanilang kasamaan ay nahatulan. Pagkatapos ng kaguluhan, lumapit si Crisanto kay Diwata. Si Tala ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Diwata, sabi ni Crisanto, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang paghingi ng tawad. Ang mga nagawa ko, ang mga sinabi ko. Tinitigan siya ni Diwata. Nakita niya ang lalaking dati niyang minahal, ngayon ay puno ng pagsisisi. Ang pinakamahalaga ngayon ay si Tala, sabi niya. At ang paghilom natin. Tumango si Crisanto. Alam ko, pero kailangan kong... Tumingala siya sa langit na tila humihingi ng gabay. Kailangan kong patunayan sa iyo na ako ay nagbago na. Ang pagpasok ng mga opisyal ng pulisya sa mansyon ng mga Monteclaro ay parang pagdating ng isang hukuman. Ang dating tahimik at marangyang tahanan ay napuno ng mga boses, ng mga yabag, at ng bigat ng katarungan. Si Solen, na kanina lamang ay nagbabanta gamit ang kutsilyo, ay ngayon ay nakaposas na. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya at pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ang kanyang anak, si Roxanne, ay umiiyak sa tabi niya. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng takot. Dahil sa mga testimonya ni Miss Diwata Reyes, Mr. Crisanto Monteclaro, at ng inyong dating kasambahay na si Mang Cardo, kasama ang mga ebidensyang nakuha mula sa drawing book ni Tala at sa medical records, sabi ng hepe ng pulisya, kayo ay opisyal na inaaresto sa mga kasong paninirang puri, paggawa ng mali sa bata, at pagpatay sa nakaraang aksidente. Ang mga salita ay parang mga martilyo na bumabagsak sa pandinig ni Solen. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis at ganito kasakit ang magiging kabayaran ng kanyang mga kasalanan. Habang inilalabas si Solen at Roxanne, si Diwata ay hindi nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tala, na mahigpit na nakayakap sa kanya. Ang bata ay umiiyak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa ligaya. Nakakita na siya ng pagbabago. Nakita niya ang pag-alis ng halimaw na bumubuti sa kanyang buhay. Mama Diwata, mahinang sabi ni Tala. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal, na pahigpit ang yakap ni Diwata. Shh, anak, nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Si Crisanto, na nakatayo sa tabi nila, ay nanonood sa kanila. Ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon, pagsisisi, pasasalamat, at isang bagong uri ng pag-ibig. Tumingin siya kay Diwata, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na lakas nito. Hindi ito ang lakas ng kayamanan o posisyon, kundi ang lakas ng isang pusong puno ng pagmamahal at katapatan. Diwata, tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pagbabayad sa lahat ng ito. Umiling si Diwata. Tumingin siya kay Crisanto. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapatawaran, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang dignidad. Ang pinakamalaking kabayaran, Don Crisanto, ay ang hindi na pag-ulit pa ng mga pagkakamali. Ang paglinang sa puso ni Tala.
at ang pagbibigay ng halaga sa mga taong nararapat bigyan ng halaga. Naintindihan ni Crisanto, ang kanyang pagmamahal kay Diwata ay hindi na tulad ng dati, isang pagmamahal na puno ng pag-aari o pagkahumaling. Ito ay isang pagmamahal na mas malalim, mas tapat, at masunurin sa kagustuhan ng babaeng kanyang minamahal. Nang lumabas ang mga pulis, dala si Solen, napalingon ang matanda. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Diwata. Sa kanyang tingin, walang pagsisisi, walang takot, kundi isang huling paghamon. Hindi pa ito ang katapusan, Diwata. Bulong ni Solen. Makikita mo rin ang iyong karma, ngunit ngumiti lamang si Diwata. Alam niya na ang tunay na karma ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpapatawad at ang pagpapatuloy ng buhay ng may dignidad. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay sa mansyon ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit hindi ito ang dating normal. Si Crisanto ay hindi na ang dating malamig na ama. Nagsimula siyang magbasa ng mga libro tungkol sa pagiging magulang, humihingi ng payo kay Diwata kung paano mas mapapabuti ang kanyang pag-aalaga kay Tala. Natuto siyang makinig, natuto siyang umunawa. Isang araw, habang naghahapunan sila, si Crisanto, Diwata at Tala may kumatok sa pinto. Si Mang Cardo, ang dating hardinero, kasama ang isang maliit na buke ng mga bulaklak na sampagwita. Sir Crisanto, sabi ni Mang Cardo, ang kanyang tinig ay mahinahon. Narinig ko po ang nangyari. Gusto ko lang pong ibalik ito. Inabot niya ang isang maliit na wallet kay Crisanto. Ang wallet na nawala ni Doña Isabela noong araw ng aksidente. Nakuha ito ni Mang Cardo noon sa tabi ng sasakyan, ngunit dahil sa takot kay Solen, hindi niya ito naibigay. Nanginginig ang kamay ni Crisanto nang kunin ang wallet. Sa loob nito, nakita niya ang isang maliit na litrato ni Doña Isabela na nakangiti at isang maliit na sulat na nakasulat, "Mahal kong Crisanto, sana ay maging masaya ka sa iyong pagpili. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagmamay-ari, kundi tungkol sa pagpapalaya." Sa wakas, naintindihan ni Crisanto ang tunay na mensahe ng kanyang asawa. Ang pagmamahal ay hindi pagkakulong, kundi pagbibigay ng kalayaan at pag-asa. Tumingin siya kay Diwata na nasa tabi niya, nakangiti. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong mensahe, ang pagpapalaya, ang pagbibigay ng pag-asa. Hindi niya ito pilitin, hindi niya ito ipagkait. "Diwata," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. "Alam ko na hindi pa sapat ang lahat ng ito, pero gusto kong subukan. Gusto kong patunayan sa iyo na kaya kong maging ama na karapat-dapat para kay Tala at nakarapat-dapat ako sa iyong pagpapatawad." Tinitigan siya ni Diwata. Nakita niya ang lalaking nagbago. Nakita niya ang lalaking handang lumaban para sa kanyang anak. Nakita niya ang lalaking handang magmahal muli, hindi sa paraang nagmamay-ari, kundi sa paraang nagbibigay ng kalayaan. Ngumiti siya. "Simulan natin, Don Crisanto. Simulan natin ang paghilom." Agiyam, ang simoy ng hangin sa dalampasigan ng Boracay ay banayad at may dalang alat ng dagat. Ang dating puting buhangin na tila natatapakan ng mga yapak ng kasalanan ay ngayoy malinis at mainit sa ilalim ng nagbabadyang pag-akyat ng araw. Ang dagat, na minsan ay tila saksi sa malagim na trahedya, ay ngayo't kalmado at naglalarawan ng perpektong asul na langit. Si Tala, na ngayon ay tumatakbo na sa dalampasigan na parang isang maliit na paru-paro, ay hindi na ang batang tahimik at puno ng takot. Ang kanyang mga tawa ay malinaw, parang mga kampana na umaalingaw-ngaw sa hangin. Hinahabol niya ang mga alon na humahalik sa kanyang mga paa at ang kanyang mga mata ay puno ng saya at buhay. Sa kanyang tabi, nakatayo sina Diwata at Crisanto. Hindi sila magkayakap, hindi rin sila magkahawak kamay. May distansya pa rin sa pagitan nila. Isang distansya na puno ng respeto at pagkilala sa bawat isa. Ngunit ang distansya na yon
ay hindi nagpapahiwatig ng paghihiwalay. Bagkus, ito ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa espasyo ng bawat isa, isang espasyo na kailangan upang patuloy na lumago at maghilom. Si Crisanto, na nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, ay nakatingin kay Tala. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng kalungkutan o pagsisisi. Sa halip, ito ay puno ng pagmamahal at isang tahimik na pagpapasalamat. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang maliit na bagay, hindi alahas, hindi mamahaling regalo. Ito ay isang strong rosaryo na gawa sa kahoy. Ang mga butil nito ay makikinis na parang mga patak ng luha na natuyo na sa init ng araw. Diwata, tawag ni Crisanto. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit matatag. Dati, akala ko ang pagmamahal ay pagmamay-ari. Akala ko ang pagprotekta ay pagkakulong. Nagkamali ako. Tumingin siya kay Diwata. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Natutunan ko mula sa iyo at mula kay Isabela na ang tunay na pagmamahal ay pagbibigay ng kalayaan, ang pagpapatawad, ang paghilom. Inabot niya ang rosaryo kay Diwata. Ito ang aking unang regalo sa iyo. Hindi ito kasing halaga ng mga nawala sa iyo, pero ito ang simbolo ng aking pangako. Pangako na hindi na ako magiging bilanggo ng aking nakaraan. Pangako na itatayo ko ang bagong buhay na ito kasama mo, bilang mga kaibigan, bilang mga magulang ni Tala. At kung papayag ka, bilang magkapareha sa paglalakbay na ito. Tinanggap ni Diwata ang rosaryo. Hinawakan niya ito. Naramdaman ang init ng kahoy sa kanyang palad. Ang mga butil nito ay tila naglalaman ng mga taon ng sakit. Ngunit ngayon, ito ay nagdadala rin ng kapatawaran at pag-asa. Tumingin siya kay Crisanto. Nakita niya ang lalaking nagbago. Nakita niya ang ama na nagmamalasakit sa kanyang anak. Nakita niya ang lalaking handang magmahal muli. Hindi sa paraang nagmamay-ari, kundi sa paraang nagbibigay ng kalayaan. Crisanto, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng pag-asa. Ang pangako mo ay natanggap ko. Ang pagpapatawad ko ay matagal nang naroon. Ngayon, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang ating hinaharap, ang hinaharap ni Tala. Ngumiti si Crisanto, isang ngingiti na puno ng liwanag. Tumingin si Diwata sa dagat. Ang araw ay nagsisimula nang sumikat sa abot tanaw, nagpipinta ng langit sa mga kulay ng kahel, rosas at ginto. Isang bagong araw, isang bagong simula. Ang mga luha na ating iniyak sa ulan, sabi ni Diwata, na parang isang bulong sa hangin, ay naghugas ng ating nakaraan. At ngayon, sa ilalim ng araw na ito, sisimulan natin ang ating bagong pangako. Hinawakan ni Tala ang kamay ni Diwata at ang isa pang kamay ni Crisanto. Tatlo silang magkakasama, nakatingin sa papalubog na araw sa kanilang likuran at sa papalubog na araw sa kanilang harapan. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit sa bawat hakbang, dala nila ang aral ng nakaraan, ang lakas ng kasalukuyan at ang pangako ng isang mas maliwanag na bukas. Ang huling tunog na maririnig ay ang mahinang ugong ng mga alon na parang bulong ng dagat, pag-asa, pagpapatawad, pagmamahal. Ang mga luha na ating iniyak sa ulan ay naghugas ng ating nakaraan. At ngayon, sa ilalim ng araw na ito, sisimulan natin ang ating bagong pangako. Salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa mundong ito ng luha sa ulan. Mula sa simula, ang bawat salita, bawat eksena ay isinulat ng may kasamang puso. May mga gabing hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking luha habang binubuhay ko ang mga masasakit na karanasan ng ating mga bida, lalo na ang mga sandaling nagdududa sila sa kanilang sariling halaga. Ang bawat pangungusap ay tila isang binhi na itinanim ko, umaasang mamumunga ng pag-asa at pag-unawa sa inyong mga puso. Ang kwentong ito ay sinimulan ko sa isang maliit na ideya,
Isang alaalang hindi ko makalimutan. Isang paghanga sa katatagan ng isang babae sa gitna ng unos. Nais kong iparating ang mensahe na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may laging liwanag sa dulo ng kadiliman, na ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo ay hindi natatapos sa pagmamay-ari, kundi sa pagpapatawad at pagbibigay kalayaan. Kung minsan, ang pinakamatinding pagsubok ang nagtutulak sa atin upang matuklasan ang ating tunay na lakas. Ang tanong ko sa inyo, mga kaibigan, kaya mo bang patawarin ang taong nagkasala sa iyo ng malalim? Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin, ang inyong mga puna, at ang inyong mga kwento. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli.